Sa kasalukuyan naman ay didiretso tayo sa ulat ni Aya Macalma sa NDRRMC. Magandang umaga, Aya. Magandang umaga sa iyo, JC at Diana. At kanina nga may exclusive video tayo nakuha dahil lumipad tayo kasama ang Philippine Air Force. Kasama na rin natin si Colonel Gonzales ang Joint Task Force ng NCR ngayon. Nilibot namin ang ilang bahagi ng Metro Manila, kagaya nga ng sa mismong lungsod ng Metro Manila. Pinuntahan din namin ang Marikina. Ito nakikita nyo bandang Libisto, papunta kami ng Marikina River. Makikita nyo, medyo humuhupa na ang baha doon. Wala rin kaming actually, JC, Diana, nakitang matataas na baha ngayon sa Marikina. Medyo humupa na nga siya dahil nga ang bagyong Maring at ang habagat ngayon ay nananala sa bandang Ilocos Sur. However, kanina napuntahan rin namin ang Lamesa Dam na kung saan nag-spill na nga to. Medyo nakikita namin yung flow ng tubig doon. Kanina, bago rin kami mag-take off, medyo masungit ang panahon. Kaya may ilan lang kaming lugar na hindi napuntahan. Dahil nais nga namin puntahan yung SC-Tex na kung saan yung isang kalsada nga ron o yung tulay doon, nasira nga kahapon dahil nga sa hugupit ng bagyo. Ito nakikita nyo sa ating screen ngayon ay bahagi po ng Marikina. Pagkatapos po niyan, magtutungo kami o nagtungo kami sa Montalban area. Makikita nyo, may ilan lang po tayo nakitang mga baha. Talaga, medyo umuhupa na talaga ang baha ngayon. Kaya nga naman ang rescue operations at pamamahagi ng relief goods ang pinagtutuunan ngayon ng ating pamahalaan. Ito po, bahagi rin ng Marikina. So nakikita nyo po sa sa screen natin. Exclusive video po ito ng PTV4 o Television ng Bayan. Tayong network lang ang nakasama sa Philippine Air Force kanina. Mga ilang minuto lang kami, kakatapos lang ang landing. No? Kanina rin, nagtungo rin kami sa Cavite kung saan ito nga yung isa sa mga hinagupit ng bagyong Maring. May ilan tayo nakitang medyo mataas pa rin ang baha, knee deep ang nakita natin kanina. Pero sa ibang bahagi nito, humupa na ang baha. Kasama namin dito si Colonel Gonzales nga ng Commander ng Joint Task Force ng NCR. Ginamit namin sa UAE helicopter ng Philippine Air Force. May mga kasama rin tayo mga kawani ng AFP, gayon din mula sa OCD o Office of the Civil Defense. Kanina nga, may mga nakikita rin tayo na may mga lumulusong sa baha. Kahit sabihin mo na andun na rin yung sakit na dala ng leptospirosis nga, meron pa rin talagang naliligo mismo sa mga baha. Kahit alam na nila yung danger na dulot nga nitong tubig baha. Itong nakikita natin ngayon, tungo kami dyan sa Montalban area na ito. Medyo maganda pero makulimlim ang panahon nung kaming lumipad. At in fact, bago nga kami mag-landing, biglang bumuhos ang ulan. Maging ilang parte ng Cavite, Laguna, dapat susuungin namin. Kaso lang, malupit talaga ang hagupit ng inang kalikasan. However, ang total damages natin ngayon ayon sa huling tala ng NDRRMC ay umabot na nga, pumalo na nga 66 million. Ito ay agriculture infrastructure at hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa rin sa 8 ang bilang ng mga namatay habang 41 ang injured, 4 ang missing at sa kabuuan 513 areas na lang po ang flooded areas sa Region 1, 3, Region 4A, Region 4B, NCR ang mga naitala nating lubog sa tubig baha hanggang sa ngayon. Habang ang apektadong populasyon ngayon as of 6 a.m. sa tala ng NDRRMC ay nasa 223,991 na pamilya. At ito'y sa 80 munisipalidad mula sa Region 1, Region 3, Region 4A, Region 4B, Cordillera Region at NCR. Sa ngayon po, ito nakikita natin, ito yung Lamesa Dam na kung saan nga ay naiulat nga ng Pag-asa na nag-overflow na po ito. However, may nakita tayo sa mga kalapit na barangay nito sa Tulyahan River, wala naman po tayong nakitang baha na kumpara nga kahapon, medyo tumaas ang baha.
Sa ngayon, ongoing pa rin ang pamamahagi ng relief operations ng ating mga otoridad, partikular na nga po sa Cavite na kung saan nga doon nagtungo ang ating presidente upang mamahagi ng mga relief goods. Ngayon, tinututukan ngayon ng NDRRMC ay ang Ilocos Region dahil nga nandun ngayon ang sentro ng bagyo na kung saan si Bagyong Marie at gayon din ang habagat nga nananalasa doon sa area. However, wala pa rin po tayong natatanggap na report kung may mga dagdag na casualties doon sa area na yun at kung may mga nadagdag din na landslide sa mga nauuna nating na report sa mga nakalipas po na araw. Ito pa rin po yung nakikita ninyo is ang La Mesa Dam. Ito po, inikot namin yung buong La Mesa Dam. Ayan po yung makikita nyo yung waterways niya. Yan po yung nakikita natin ngayon sa ating screen. Yan. Bale bukas po siya, nag-overflow na nga po dahil nga sa ilang araw na pananalasa ng bagyo at sa dulot nga rin ng rainfall na naitala nga ng Pag-asa sa last days, kailangan na magpakawala ng tubig ang La Mesa Dam. Ang 80 casualties na naitala ng NDRRMC is kinilala nila, ang mga ito ilalahad ko sa inyo. Mula sa Cordillera Region, kinilala ang unang nasawi sa pananalasa ng habagat at ni Bagyong Marie. Kinilalang si Franco Pedrito Kawayan, 30 years old, mula Cabugao, Apayao. Ikalawa, si Jeric Sorhelio Zapanta, mula sa Region 3, 3 years old, taga Mariveles, Bataan. Renato Roman Laksamana, 64 years old, mula sa Lubao, Pampanga. Gian Charles Centeno Villafuerte, 11 months old, mula Barangay Canalate, Malolos City. At si Justin Viray Yumol, 1 year old, mula sa Barangay Santa Lucia, Pagiba, Minalin, Pampanga. At sa Region 4A naman, 3 naitalang namatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Maring at ng habagat. Ang naitalang patay, Ledencio Gamban, 39 years old, mula Tanza, Cavite. Austin Guarimo Betasolo, 5 years old, mula Binangonan, Rizal. At ang huling naitalang namatay dahil sa bagyo ay si Horos Niyage, 7 years old, ng Tanza, Cavite. At mamaya nga, Diana, JC, bibigyan ko kayo ng kabuuang ulat nga sa ginawan aerial inspection. Kasama natin ang Philippine Air Force at ang commander ng Joint Task Force nga na si Colonel Gonzales ng NCR. Back to studio muna. Maraming salamat sa iyo, Aya Macalma.